Dahil halos nasa kalahati pa lamang tayo mga lodi baka naman, pa-like at comment naman para mas lalo pa akong ganahan sa araw-araw na pag-upload. Salamat. Ika-162 kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat ang 5 nang titira ng palad ang presinding palace leader sa kanila. Mula sa itaas makikita ang napakalaking palad na tumama sa kanilang 5. At ang lugar na pinaglalabanan nila ay napuno ng usok. Nakangiting sinabi ni presinding palace leader sa kanila na kung naramdaman nyo ba ito ng inyong mga katawan. Nakahandusay sa lupa ang 5 pagkatapos ng ataking iyon ni presinding palace leader, at ang mga ito ay hirap na tumayo na nangangalit ang mga ngipin. Itinaas muli nito ang kanyang palad. At nakangiting sinabi sa kanila na paano kayo matutumba pagkatapos ng isang pag-atake ng palad. Dagdag pa nito kung ganun siguradong matatapos na kayo sa tirang ito. Nakatingin si Jin sa kanya, at sinabi sa kanyang isip na kahit ako, na nakabasag sa pader ng absolute level, ay madali lang natalo ng hayop na ito. Napasigaw naman si Martial Emperor na nakakabwisit ito. Gaano ito nakakadismaya? Habang nangangalit ang ngipin ni Blade Emperor tumingin ito gamit ang isang mata kay presinding palace leader, at sinabi na lintik. Paano narating ng isang malupit na hayop na tulad niya ang antas ng peerless level? Napasabi rin si Formless Flying Sword Yuon Harin habang dumadaing ng sakit na hindi ko akalain na makakaramdam ako ng ganitong kawalan ng pag-asa. Nakatungong sinabi naman ni Ahi na patawad Hayusil. Mukhang dito na ako mamamatay ngayon. Napanganga si Jin na pasabi na hindi. Nananlaki ang kanyang mata nang mayroon siyang nakita at sinabi na saglit lamang daw. Sa unti-unting pag-apaw ng liwanag ng kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mata, isang gintong meteor ang biglang lumitaw at sumugod papunta sa presinding palace leader. Na ikinagulat nito at nagtatakang sinabi na teka siya daw ba ay ang walang hiyang batang iyon. Na makikita ang ating bida na nakatutok ang kanyang espada sa kanya. Naiwasan naman ito ni presinding palace leader habang sinasabi sa kanya na bata. Tulad ng inaasahan. Ikaw ay buhay pa rin hanggang ngayon. Tumugon ang ating bida habang nangangalit ang kanyang ngipin na siyempre naman. Walang paraan para mamatay ako sa lason na yon. Na siya ay gumamit ng kanyang kasanayan na North Wind Cold Snow. Hinawakan ng mahigpit ni presinding palace leader ang kanyang espada at sinabi na sige. Sumugod ka. Habang hinarang ang ginawang atake ng ating bida sinabi pa nito na bueno, hahanapin din naman kita para gutay-gutayin ka. Habang nanunood ang mga ito napasigaw si Jin na Song Wumuon. Sakto lang ang dating mo. Napatakla naman si Martial Emperor at sinabi na ang isipin daw na nailigtas siya ng batang iyon. Sinabi naman ni Blade Emperor na hindi pa ito ang tamang oras para magpasalamat sa kanya ngayon. Tumayo si Ahi at nakangiting sinabi na gaya nga ng inaasahan ko sa aking manugang. Niligtas na naman ako ng aking manugang. Tumingin na nagulat si Formless Flying Sword Yuon Harin sa kanya na nagtataka at sinabi na manugang. At pagkatapos tumira na naman si Jin at sinabi na hindi natin dapat sayangin ang pagkakataong ito. Tulungan natin si Song Wumuon. Ngunit tiyaking hindi ka makakasagabal sa kanya. Napasabi naman si presinding palace leader na walang hiya kang hayop ka. Paano mo nagawang makakasagabal sa daan ko? Sinabi naman sa kanya ng ating bida habang gumagawa ng pag-atake na ano. Walang hiya? Ang kapal ng mukha mo. Galing ka sa maruming sekta ng makalangit na martial arts. Natumugon ito sa kanya at sinabi na manahimik ka. Kayo ang mga maruruming hayop. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalaban, huli na niyang napansin si Mara na nakatago sa anino ni Wumuon. Ay lumabas sa kanyang likod at sinabi na manahimik na lang daw siya at mamatay. Napangiwi sa sakit si presinding palace leader ng napunit at umagos ang dugo na parang bukal. Sa kanyang tagiliran. Tumingin ito sa ating bida at sinabi sa kanyang isip na Song Wumuon. Kung hindi dahil sa hayop na ito, lahat ng mga langgam na ito ay matagal nang patay sa kamay ko. Dagdag. Panya na may mga bakas ng pag-atake ni Gamak sa katawan niya. Malaki ang posibilidad na si Gamak ay pinatay niya. Sinabi pa niya sa kanyang isip na makikita ang kanyang mata na isang peerless master laban sa 5 absolute masters. Hindi pantay ang laban ko ngayon. Dagdag pa nito sa isip na mabuti na lang at mukhang nagtamo ng panloob na pinsala si Song Wumuon pagkatapos makipaglaban kay Gamak. Sinabi pa niya sa isip na sa ganitong kaso.
Ang galit ni Presinding Palace Leader ay nag-alab na parang naggangalit na apoy. At sinigaw na ikaw na walang hiyang bastardo. Papatayin ko ikaw. Gumamit ng Golden Castle Iron Wall ang ating bida at sinabi niya na umaatake ka ba dahil sa kawalan ng pag-asa. Sinabi pa niya na Mara pumunta daw siya sa kanyang likuran. At pagkatapos mabilis itong umalis at sinabi na ngayon na daw. Napamura ang ating bida at sinabi na buwisit. Iyon lang daw pala ay panlilin lang. Lumingon ito ng tingin sa ating bida at sinabi sa kanyang isip na tiyak. Napagbabayarin kita ng buong buo sa ginawa mo sa akin. Song Woo-moon. Bumaba na sila sa lupa habang sinasabi ng ating bida sa kanyang isip na kung hindi dahil sa lason na nakakawala ng ki at sa panloob na mga pinsala na natamo ko kay Gamak, nahabol ko sana ang hayop na yon. Tiningnan niya ito at sinabi sa kanyang isip na mas mabuti daw sana kung napatay nila siya ngayon. Nakakalungkot man, pero wala nang magagawa pa. Makikita ang langit sinabi sa kwento na sa gitna si Song Woo-moon. Sina Jin Mon-myung at ang apat na Absolute Masters ay lumahok sa mga laban sa iba pang kampo at napigil ang Atrocious Sandstorm. At walang mga Peerless Masters, ang Atrocious Sandstorm ay walang kalaban-laban na gumuho sa ilalim ng kapangyarihan ni Song Woo-moon at ng mga Absolute Masters. Sa gayon, halos tuluyang nawala ang kapangyarihan ng Atrocious Sandstorm. At masayang napasabi ang mga ito na nanalo daw sila. Nagawa natin. Dagdag pa ng mga ito na magdusa sana ang mga hayop na yon sa impyerno. Umupo sa bato ang ating bida at tumungong sinabi na hindi man perpekto, ngunit nalutas na natin ang isa sa mga problema sa ngayon. Na nakatingin sa kanya si Mara. Sinabi pa ng ating bida na akala ko pa naman madali lang matatalo ang isang grupo ng mga puppet. Ano nga ba ang dapat nating gawin ngayon? Habang dumidilim ang ekspresyon ni Woo-moon, hinawakan ni Mara ang mukha ng ating bida gamit ang manipis at mapuputing daliri na parang nyebe. At sinabi sa kanya na huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Nagkatinginan sila habang sinasabi ng ating bida sa kanyang isip na kung ikukumpara sa dati, mas marami ng emosyonal na ekspresyon si Mara at unti-unti na siyang nagiging parang isang normal na tao ngayon. At pagkatapos hinawakan niya ang ulo ni Mara at hinimas ito at sinabi na sobrang proud ako sa iyo. Ang aming si Mara. Mabilis namang niyakap niya ang ating bida na ikinagulat niya at sinabi nito sa kanya na gusto ni Mara ang kamay ni Woo-moon. Napasigaw naman ang taga-Kunlun Sect na napatingin ang ating bida sa kanila at sinabi napakagandang tanawin. Ang mahusay na mandirigma na si Song ay nagpamulaklak sa ating tagumpay sa labanan at ngayon ay nagwawagi na rin siya sa pag-ibig. Ngayon na. Magdiwang tayong lahat sa ating unang tagumpay. Nakangiti ang ating bida habang nakayakap sa kanya si Mara at sinabi sa kanyang isip na bagamat simula pa lamang ito, panalo pa rin ang panalo. Lumapit ang lima sa kanila at sinabi ni Ahi na ang babaero daw niya. Tumawa naman si Blade Emperor at sinabi sa kanya na sabi nga nila, maraming nagkakagusto sa isang bayani, di ba? Tumugon ang ating bida sa kanila at sinabi na hindi daw ito ganun sa iniisip nila. Nakatingin sa kanya si Ahi na nakangiti at sinabi sa kwento na labis na naiinis si Ahi, ang Heaven's Frozen Purity, dahil nais niyang si Hyoseo lamang ang maging babae ni Song Woo-moon. Gayunpaman, basta't may kakayahan ang lalaki at sang-ayon ang babae, hindi mahalaga kung may 3 siyang asawa. At 4 na alipin. Higit pa rito, si Ahi rin naman ay isang personalidad ng panahong ito, kaya hindi niya masyadong binigyang pansin yon. At sinabi sa kanya ni Jin na salamat sa iyo nanalo tayo sa laban. Tumugon ang ating bida sa kanya at sinabi na hindi totoo iyon. Nanalo lang tayo dahil nagkaisa tayo lahat sa pakikipaglaban. At tumingin siya sa kanyang gilid at sinabi na sa tingin ko, kalahati lamang ang tagumpay na ito dahil ikinalulungkot kong nakatakas si Presinding Palace Leader. Sinabi sa kanya ni Jin na tama daw siya. Dagdag pa niya na kung ganun ano daw ang gagawin nila ngayon. Tumugon ang ating bida na para sa mga namatay sa labanang ito, kailangan nating tapusin siya. At lumipat ang eksena sa bahay na ito. At may nagsasalita na ito lang daw para sa araw na ito. At tumugon ang isa na oo, dahil maggagabi na, magpahinga ka na. At tumugon ito na okay. Kayo rin magpahinga na. Lumabas na ng silid si Suran at sinabi na ito daw ay nakakapagod. Nagulat siya nang sabihin sa kanya ng lalaking ito na pagod daw ba siya. Tumugon ito at sinabi na ikaw pala yan yung Master okay.
Mabilis itong lumapit kay Suran at sinabi na pasensya na kung nagulat kita. Kanina pa ako naghihintay dahil mayroon akong dapat sabihin sa iyo ngayon. Tumugon itong nagtataka na ano daw yon. Hinawakan niya ang kanyang baba at sinabi na ikinalaki ng mata nito na matagal na kitang minamahal. Mahal kita, Suran. Mabilis niyang tinapik ang kamay nito at bumaling ng tingin na ikinagulat ni Young Master okay. At sinabi pa sa kanya ni Suran na patawad, ngunit hindi ko matatanggap ang pagmamahal mo. Tigilan mo na ang iyong mga kabastusan at umalis ka na rito. Tumingin ito ng naiinis sa kanya at sinabi na ano. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na ang lakas ng loob mo na tanggihan ako. At naalala pa niya noong muling nagkamalay ang ating bida na hinarang ang gagawin sang paghampas kay Yunha. Sinabi pa niya sa kanyang isip na tiyak na mula noon. Nang magkamalay si Song Wumuon at umalis. At sinabi sa kanya ni Suran na maayos lang ba kayo, Young Master Ok? Tiyak na kinakabahan kayo ng husto. Naiinis itong tumugon na wala akong pakialam dito. Nakakatawa na ang leader ng Siriong sect ay mag-aalala sa ganitong bagay. Simula noong nangyari iyon, nag-iba na ang tingin sa akin ng tatlong babaeng iyon. Naiinis pa rin itong nakatingin kay Suran at sinabi sa isip na sa ganitong takbo ng mga pangyayari, imbes na makuha silang tatlo, baka wala pa akong makuha ni isa. Kaya kailangan kong simulan sa pinakamadaling makuha, si Suran. Mabilis na iniangat ang kanyang dalawang daliri. At tinusok sa katawan si Suran. At napasabi ito na ano daw ang ginagawa niya. Nakangiti nitong sinabi na tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapakamahigpit sa akin. Tiyak na mahuhulog ka rin sa akin pagkatapos nating gawin yon ng magkasama. Nababahalang tumingin sa kanya si Suran at sinabi na huwag mong sabihin sa akin. At sinabi pa niya sa kanyang isip na hindi daw siya makagalaw. At dito na po nagtatapos ang ika-162 kabanata. Ika-163 kabanata sa pagpapatuloy. Mabilis na dadakmain niya si Suran. Nahawakan niya ito sa kanyang braso at sinabi na ngayon magsimula na daw sila. Nakatingin sa kanya si Suran na hindi makapaniwala na siya ay isang napakasamang tao. Biglang may lumipad na isang palaso sa hangin. At tumama sa balikat ni Ok Jigyeong na nagdudulot ng pagdurugo. Lumabas si Princess Namar at sinabi na paano, naging ganoon, kasama ang huling tagapagmana ng West Zero Gate. Pinapanood kita ng palihim habang palihim kang pumapasok sa tahanan ni Suran. Sinabi pa sa kanya ni Princess Namar na tumahimik ka. Isinasaalang-alang ang iyong katayuan, siniguro kung hindi tumama sa buto. Itigil mo ang pag-iyak sa isang simpleng sugat, o ang susunod na palaso ay maaaring hindi ganoon kasimple. Hawak ang tinamaan na palaso ni Young Master Ok, sinabi nito sa kanyang isip na ang lintik na Princess Namar na ito, bakit pa kailangan niya akong bantayan ng lihim? Ibinuka ni Princess Namar ang kanyang dali, at mabilis na tinukod, pinapagana ang mga akupoint ni Suran. At sinabi pa nito na halos nakawin na ang iyong kabanalan ng isang bastardo, na hindi hihigit sa isang hayop, Suran. Nakatungong sinabi ni Suran, habang naiinis na princess, mangyaring mag-ingat sa iyong mga salita. Siya pa rin ang huling natitirang miyembro ng West Zero Gate Sect. At pagkatapos sinabi sa kwento na ang grupo kung saan kabilang si Prinsesa Namar ay isang grupo na laban sa Mochyon. Ang Heavenly Murderous Ally. Ito ay isang alyansa na nilikha ng mga tao na tinulungan ng West Zero Gate Sect bilang pangunahing miyembro at ng mga taong nagdusa mula sa Mochyon. Sa makatuwid, si Ok Jigyeong, na nakakaalam ng martial arts na West Zero Gate Sect at bilang huling tagapagmana, ay itinuturing na espesyal hanggang sa punto na kailangan nilang maging maingat sa kung gaano kalayo ang kanilang mararating. Tinignan ni Suran si Ok Jigyeong ng malamig at mapanuring mga mata at nagsalita ng walang pag-aalinlangan. At kalmado. Sinabi nito na hahayaan ko na ang bagay na ito. Gayunpaman, sana ay hindi na muling mangyari ang ganitong hindi kanais-nais na pangyayari. Hindi angkop para sa iyo na manatili ng matagal sa silid ng isang dalaga sa ganitong oras ng gabi, kaya't kailangan kitang paalisin ngayon. Bagamat nag-aapoy ang kanilang mga puso sa galit, pinigilan ni Suran at Namar ang kanilang sarili para sa kapakanan ng kanilang misyon. Tumugon si Young Master Okay na sige. Siguraduhin tuparin mo ang iyong pangako. O huwag bigyang pansin ito.
At pagkatapos ay malakas na isinara ang pintuan. Hinawakan ni Princess Namar ang likod ni Suran at sinabi na siguradong labis kang nagulat. Okay ka lang ba talaga? Tumugon ito na okay lang ako. Salamat at dumating ka dito sa tamang oras, prinsesa. At naiinis na sinabi ng prinsesa na kung gagawin na naman ng hayop na yon ang ganitong klaseng bagay. Sisiguraduhin kong papatayin ko siya gamit ang sarili kong 2 kamay. Habang naglalakad si Young Master Ok sinasabi nito na paano mo ako mapapahiya ng ganito. Mga hayop na babae, akala ba niyo mapapalampas ko ito? Pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa akin. Sa kasamaang palad, hindi ang uri ng tao si Ok Jigeong na makakaunawa sa kanilang mga iniisip at lalong hindi makakaramdam ng anumang pasasalamat. Na sinabi pa nito na sisiguraduhin kong luluhod kayong 3 mga walang hiya at hihingi ng tawad. At lumipat ang eksena sa Kunlun Sect Main Hall. Yumuko si Wumuon at humingi ng tawad sa mga kapatid sa pag-aaral ni Sect Master Naban at kay Jin Won Mayong na nakatayo na may mga malungkot na ekspresyon. Lubos na alam ni Wumuon ang kanyang responsibilidad tungkol sa pagkamatay ni Sect Master Naban at ng kanyang mga disipulo. Sila ay sumama lamang sa labanan dahil sa kanyang kahilingan at nawalan ng buhay dahil doon. At sinabi niya sa kanyang isip na hindi ko nagawang protektahan sina Moobi at Hagonchong, at kahit si Sage Naban ay namatay dahil sa akin. Ganoon din ang nangyari sa napakaraming iba pang tao. At pagkatapos malungkot na seryosong sinabi ng ating bida sa kanila na ako ay humihingi talaga ng inyong kapatawaran. Malungkot na tumugon ito na sinawuon na huwag daw niyang sabihin na ang Young Master at Senior Brother lumaban sa baliw na taga Mochion para sa kapakanan ng Murim. Makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa sa kanya nito na huwag mong sabihin yan, bataang bayani. Lumaban ang nakatatandang kapatid na Sect Master laban sa mga baliw na tao ng Marshall Haven upang ipatupad ang batas ng Murim. Pinagmamalaki namin na namatay siya para sa isang matuwid na layunin at alam kong iyon din ang nararamdaman niya, kaya wala kang dapat ikabahala. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay at ng kanyang mga disipulo upang gawin ang tama. Pumikit ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na si Sect Master Naban ay mayroong 9 na kapatid sa pag-aaral. Sina Miyong, ang bunso at pinakamamahal sa kanila, ay may mga luha sa kanyang mga mata. Hindi na makahingi pa ng tawad si Wumuon. Ang paggawa nito ay katumbas ng pagtanggi sa sakripisyo ng lalaki. Sa halip, hinawakan niya ang dark blade at gumuhit ng mahabang guhit sa likod ng kanyang kamay. Bagamat malalim ang sugat at dumaloy ang dugo sa kanyang pulso, nagsalita siya nang hindi nagpapakita ng anumang sakit. At sinabi na ang peklat na ito ang magiging patunay na hindi ko malilimutan ang sakripisyo ni Sect Master Naban. Dagdag pa niya na nangangako akong maging kaibigan ng Kunlun Sect magpakailanman. Ang mga kaaway ng Kunlun Sect ay magiging kaaway ko rin. Nagulat ang mga miyembro ng Kunlun Sect sa ginawa ng ating bida. Napasabi naman si Jin Won Mayong sa kanya na ikaw na bata ka. Huwag mong kalimutan ang sinabi mo lang. Guguluhin kita ng husto hanggang sa maiyak ka sa hinaharap. Pumikit ang ating bida at sinabi na okay. At makikita ang pintuan at sinabi niya na aalis na daw siya. Matapos siyang umalis, tumayo silang lahat ng tahimik sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos, nagsalita si Jin Won Mayong na napahawak sa kanyang ulo na ngayon. Wala na siya, at kailangan nating ituon ang pansin sa kung paano tayo magpapatuloy mula ngayon. Una, kailangan nating pumili ng bagong Sect Master. Sinabi ni Nawuon na mayroon ka bang nasa isip. Tumugon ito na siyempre meron. Tinuturo ang bunso sa kanyang mga disipulo, sina Miyong. Sinabi nito sa kanya na tinutukoy mo ba ako? Master. Hindi ako karapat-dapat. Paano ko magagawa ito? Ako na siyang pinakabata. Sinabi sa kanya ni Jin Won Mayong na ganoon din ang sinabi ng batang iyon na sinaban bago siya naging Sect Master. Paano mo malalaman kung gaano ka may kakayahan bago ka itulak sa posisyon? Pagkatapos mo lamang maging Sect Master malalaman mo kung kaya mo. At tumigil ka sa pagreklamo at gawin mo. Sa huli, wala nang nagawa si Mayong kundi sundin ang mga salita ng kanyang master at tanggapin ang pagiging sect leader ng Kunlun faction. Sa kabutihang palad, ang Kunlun Sect ay bantog sa pagkakaroon ng napakamalapit na relasyon sa pagitan ng mga disipulo. Kaya naman, walang isa sa kanyang mga nakatatandang kapatid ang nagreklamo, sa halip, taos-pusong binabati nila siya.
At lumipat ang eksena kung saan nakahiga ang ating bida sa malaking bato. Ngunit habang nakahiga ang ating bida nagulat siya nang lumitaw si Mara sa kanyang itaas. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang gagawin nito ang ginawa niya sa harap ng taga-Kunlun sect. Hinawakan ni Wumuon ang pulso ni Mara habang sinusubukan nitong guhitan din ang kanyang sariling kamay gamit ang isang espada. Na sinabi pa ng ating bida sa kanya na ano ang ginagawa mo, Mara. Sinabi ni Mara sa kanya na pakawalan niya daw siya. Gagawin daw niya ito. Sinabi sa kanya ng ating bida na bakit mo ginagawa ito. Pigilan mo na. Sinabi sa kanya ni Mara na bakit mo ako pinipigilan na saktan ang sarili ko. Tumugon ang ating bida na siyempre, kailangan kitang pigilan. Sasaktan mo ang sarili mo. Sinabing muli sa kanya ni Mara na. Kinainisan mo ba kapag nasasaktan ako? Tumugon ang ating bida na ano ang ibig mong sabihin. Siyempre, oo. Itinuon ni Mara ang kanyang tingin sa likod ng kamay ni Wumuon. At tumingin siya sa kanyang kamay na may sugat at noon lamang naunawaan ng ating bida kung bakit ganito ang pag-ugali ni Mara. Nakalimutan niya na pinapanood siya ni Mara. Sa totoo lang, hindi niya lang napagtanto na ganito ang mararamdaman niya. At sinabi niya na huwag mong sabihin na dahil dito. Sinabi ni Mara sa kanya na mga dahilan lang iyon. Ang mga malilimutin ay malilimutin kahit mayroon silang peklat. At ang mga hindi makakalimot ay hindi makakalimot kahit wala silang peklat. Isang bagay lang ito ng puso. Muling napabulala si Wumuon ng bahagya. Tila lalong nagiging matalino si Mara. Ngayon, naiinis siya sa kanyang sarili at hindi makapaniwala na naging napakarupok at hangal niya. At sinabi sa kanyang isip na tama daw si Mara. Hindi mahalaga kung anong uri ng peklat ang iniwan nito. Isang mababaw na sugat na iniwan ng isang mababaw na aksyon ay walang iba kundi iyon. Tumingin sa kanyang ginawang peklat at sinabi pa niya sa isip na matagal na niyang alam ito. Gayunpaman, pansamantala niyang nakalimutan sa sandaling iyon at bigla niyang hiniwa ang likod ng kanyang kamay habang ginagawa niya ang kanyang panunumpa. Dagdag pa niya na ang panunumpa ay isang gapos lamang na tumali sa puso ng isang tao. Sinabi pa niya sa isip habang nakatayo siya, at nakatingin sa kanyang kamay na hanggat mayroon siyang matatag na isipan at motibasyon, bakit pa niya kailangan ng isang gapos na tulad nito? May pagkakataon ba na malilimutan niya ang pagkamatay ni Naban? May pagkakataon ba na hahayaan niya lang gawin ng Marshall Haven ang gusto nila? Siyempre hindi. At alam na alam niya iyon. Pumikit siya at sinabi pa sa isip na kumilos lamang daw siya sa ganitong paraan dahil sa labis na pagkakasala at pagkagalit. At ipinakita lamang daw sa kanya ni Mara ang kamalian ng kanyang mga ginawa dahil ayaw niyang makita siyang sinasaktan ang sarili ng walang dahilan. Ang pagkasugat sa isang laban ay isang bagay na pareho nilang nasasanay, ngunit ibang bagay ito. Tumingin siya kay Mara at sinabi na patawad Mara. Hindi ko na ulitin ang ganoon. Nangangako ako. Walang sagot si Mara sa kanya. At tahimik na kinuha ni Mara ang isang bendahe mula sa kanyang manggas at maingat na binalot ang kamay ni Wumuon. Sinabi sa kwento na kung ipapalipat niya ang kanyang ki, maaari niyang pagalingin ito sa isang iglap. Gayunpaman, sinadya ni Wumuon na hindi ito gawin. At nalaman niya ang puso ni Mara nang maramdaman niya ang haplos nito. At pagkatapos makikita ang langit na sinabi ni Mara na tapos na daw. Tumugon ang ating bida na salamat. Sinabi ni Mara sa kanya na dahil sinaktan mo ang puso ko, ito ang iyong parusa. Hinalikan niya ang ating bida na ikinagulat niya. Na makikita ang kanilang mga labi na nagkatinginan sa isa't isa. Namumulang sinabi sa kanya ng ating bida na Mara. Habang nawawala si Mara sinabi niyang namumula ang muka na tuwing sinasaktan mo ako. Maghihingi ako ng kabayaran. Tuluyan nang umalis si Mara habang nakatulala pa rin ang ating bida na namumula. Makikita ang muka niya at sinabi na Mara. Mabilis namang napalingon ang ating bida na nagugulat. At dito na po nagtatapos ang ika-163 kabanata.